Sabay-sabay po nating basahin ang aklat ng mga awit, chapters 10 to 11. O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng palalo't walang awa. Naway sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin. Si Yahweh ay nilalait at sinusumpa ng mga sakim. Ang sabi ng masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila'y walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Ang masasama'y palaging nagtatagumpay. Ang hatol ng Diyos ay di nila nauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila'y sumpa, banta at pandaraya. Dila nila'y laging handa sa marumit masamang pananalita. Sa mga nayon sila'y nag-aabang upang paslangin ang walang kamalay-malay. Para silang leon na nasa taguan, mga kawawang dukhay inaabangan. Hinuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakaladkad. Dahan-dahan silang gumagapang upang biktimahin ang mahihina. Ganito ang sabi ng masasama, ang Diyos ay walang pakialam, mata niya'y nakapikit, di niya ako mapagmamasdan. Gumising ka o Yahweh at ang masasamay parusahan, silang mga naghihirap ay huwag mong kalimutan. Bakit hinahayaan ng Diyos na hamakin siya ng masasama na nagsasabing ang parusahan sila'y di raw niya magagawa? Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan at ikaw ay palaging handang dumamay. Ang mga kapuspalad ay sa iyo lang umaasa sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mga braso ng masasamay iyong baliin, parusahan mo sila't kasama ay sugpuin. Nagahari si Yahweh magpakailanman, mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparam. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak, patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad, ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan, kaya't nang ganito ay huwag sabihin ni numan. Lumipad kang tulad ng ibon patungo sa kabundukan, sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang upang tudlain ang taong matuwid mula sa kadiliman. Ang mabuting tao ay mayroon bang magagawa kapag ang mga pundasyon ng buhay ay nasira? Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan nakaupo sa kanyang trono, at buhat dooy pinagmamasdan ng lahat ng tao, walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri, sa taong suwail siya'y lubos na namumuhi. Pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao, at sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapasok. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod, sa piling niya'y mabubuhay ang sa kanya'y sumusunod.